Sa kwentong ito, samahan natin si Kuya Jun habang bumabalik siya sa kanilang probinsya kung saan ang katahimikan ng kagubatan ay nagtatago ng mga lihim na hindi niya inaasahan. Sa likod ng kanilang bahay, may mga bulong at yapak na tila nanggagaling sa isang kulto na matagal nang usap-usapan sa kanilang lugar. Habang lumalalim ang gabi, unti-unting lumalabas ang mga anino ng nakaraan at isang nilalang na may sungay ang nagdadala ng takot na hindi niya matakasan. Paano haharapin ni Kuya Jun ang mga multo ng kanilang kasaysayan at ano ang matutuklasan niya sa gitna ng kagubatan? Tawagin niyo na lang akong Kuya Jun. Matagal na akong nakatira sa Maynila. Dito ako nag-aral ng kolehiyo at dito na rin ako nagtrabaho. Bihira akong makauwi sa probinsya namin. Lagi kasing may ginagawa sa trabaho. Pero noong 2010, nagbakasyon ako sa probinsya namin. Sabi ko sa sarili ko, kahit isang buwan lang, makapagbakasyon ako sa lumang bahay namin. Gusto ko lang maranasan ulit yung katahimikan ng probinsya. Sobrang nakaka-stress kasi yung buhay sa Maynila. Pagdating ko sa bahay, sinalubong ako ng tito ko. Siya kasi yung nagbabantay sa bahay namin. May sarili naman siyang bahay pero dahil sa medyo malayo yon, doon na lang siya natutulog sa bahay namin. Sabi niya, may mga tao raw na nakikitang gumagala sa kagubatan doon sa likod ng bahay namin. Nagulat ako kasi alam ko na wala namang nakatira doon sa kagubatan. Sabi ni tito, mga kulto raw yung mga tao na gumagala doon sa kagubatan. Nung mga nakaraang taon daw, ay naging usap-usapan sa lugar namin yung kulto na yon. May mga nakakarinig daw ng mga sigaw ng tao na nanggagaling sa kagubatan. May mga nakakita rin daw na yung mga kulto ay nag-aalay ng tao sa isang dambana. Hindi raw malaman kung saan nanggagaling yung mga tao na inaalay nila. Pero ang hinala ng iba ay mga bisita yon na naakit ng kagubatan. May mga nagsabi rin na baka mga nawawalang tao yon na tinatago ng mga kulto sa kanilang mga bahay. Ang pinaka nakakatakot na parte ng kwento ay yung sinasabi nilang dambana na nasa gitna ng kagubatan. Sinasabi ng mga nakakita na may isang nilalang na nakatira doon. Yun daw ang pinagsisilbihan ng mga kulto at doon nila inaalay yung mga tao. Hindi ko alam kung naniniwala ba ako sa kwento ni Tito. Pero dahil sa gusto kong makapagpahinga ay hindi ko na lang inisip yon. Sa unang gabi ko sa bahay, nagising ako mula sa isang bangungot. Hindi ko na maalala kung ano yung napanaginipan ko, pero ang naalala ko ay yung matinding takot na naramdaman ko. Pagkagising ko ay hindi na ako nakatulog. Naalala ko yung kwento ni Tito, doon nagsimula yung takot ko. Habang tumatagal yung bakasyon ko sa probinsya, ay napapansin ko na may mga kakaibang nangyayari sa paligid. Pagising ko sa umaga, ay makikita ko yung mga yapak sa paligid ng bahay. Hindi ko alam kung saan nanggagaling yon. Sabi ni Tito ay baka mga kapitbahay lang na dumadaan sa bahay namin. Pero ako, hindi ako naniniwala. Minsan naman ay makakarinig ako ng mga bulong na nanggagaling sa kagubatan. Hindi ko maintindihan yung mga sinasabi nila, pero alam ko na mga tao yun na nag-uusap. Isang gabi hindi ako makatulog, kaya umakyat ako doon sa atik ng bahay. May nakita akong isang lumang laruan na nakatago sa isang kahon. Hindi ko alam kung bakit, pero nung makita ko yung laruan, ay nakaramdam ako ng matinding takot. Para bang may masamang alaala na bumalik sa isipan ko, pero hindi ko maalala kung ano yun. Doon ko na sinabi kay Tito yung nararamdaman ko. Sabi ko, hindi ako mapakali. Parang may masamang nangyayari sa paligid. Yung mga yapak sa labas ng bahay, yung mga bulong sa kagubatan. Sabi ko ay natatakot ako. Nagulat ako sa sinabi ni Tito. Akala ko kasi ay ako lang ang nakakaramdam ng mga bagay na yon. Pero sabi ni Tito, ay naririnig din daw niya yung mga bulong sa kagubatan. Nakikita rin daw niya yung mga yapak sa paligid ng bahay. Kaya lang ay hindi na lang daw siya nagsasalita dahil natatakot siya na baka hindi ko siya paniwalaan.
Doon ko na naisip na baka may kinalaman yung kulto sa mga nangyayari sa amin. Sabi ko kay Tito, ay kailangan naming malaman kung ano ba talaga ang nangyayari. Kailangan naming hanapin yung kulto sa kagubatan at tanungin sila kung ano ba talaga ang ginagawa nila. Binalaan ako ni Tito na delikado yung plano ko. Pero sabi ko, hindi ako mapapanatag kung hindi ko malalaman yung katotohanan. Doon na inamin ni Tito na may alam siya tungkol sa kulto. Sabi niya, ang pamilya daw namin ay may matagal ng koneksyon sa kulto. Ang lolo raw namin ay isa sa mga nagtatag nito. Nung marinig ko yon, parang may malamig na hangin na dumaan sa likod ko. Parang biglang bumigat yung paligid at doon ko na-realize na hindi lang ito simpleng kwento. Parte kami ng kasaysayan na yon. Kaya lang ay may mga taong gustong buhayin ulit yung kulto. Kaya lang ay hindi na raw yun posible dahil sa isang mahalagang bagay na nawala. Sabi ko kay Tito, ay kailangan naming makita yung dambana sa gitna ng kagubatan. Kailangan naming malaman kung totoo ba yung mga kwento tungkol sa kulto. Pumayag naman si Tito, siguro ay dahil sa siya mismo ay gusto ring malaman ang katotohanan. Kinabukasan, maaga pa lang ay pumasok na kami sa kagubatan. Habang naglalakad kami sa kagubatan, unti-unting bumibigat yung hangin. Parang may mga bulong na sumasabay sa hangin na parang mga anino na nagtatago sa likod ng mga puno. Hindi ko maintindihan kung nanggagaling ba yon sa kagubatan o sa utak ko lang. Pero habang lumalalim kami, parang mas lumalakas yung mga bulong. Parang tinatawag kami papunta sa isang lugar na hindi ko alam kung gusto ko bang marating. Habang lumalalim kami sa kagubatan, ay nakikita ko na parang may mga anino ng mga tao na sumusunod sa amin. Paglingon ko ay wala naman akong nakikita. Hindi ko alam kung ako lang ba ang nakakakita o pati si Tito. Hindi ko na lang siya tinanong dahil natatakot ako na baka hindi niya makita yung mga anino at isipin niya na nababaliw ako. Ilang oras na kaming naglalakad pero wala pa rin kaming nakikitang dambana. Doon na ako nakaramdam ng takot. Baka kasi naliligaw na kami. Pero si Tito ay tuloy lang sa paglalakad kaya sumunod na lang ako sa kanya. Maya-maya ay may narinig kaming kaluskos. Paglingon namin ay may nakita kaming isang nilalang na may itim na balat at mga sungay. Hindi ko alam kung ano yon. Pero ang alam ko ay nakakatakot yung itsura niya. Tumakbo kami ni Tito. Habang tumatakbo kami ay may mga nakikita akong mga tao na sumusunod sa amin. Hindi ko na lang sila pinapansin dahil ang alam ko ay yung nilalang na may sungay ang dapat kong katakutan. Nadapa si Tito. Pagtingin ko sa kanya ay may nakita akong matulis na kahoy na nakatusok sa kanyang binti. Sabi niya, ay tumakbo na lang daw ako at hayaan siya. Pero sabi ko, ay hindi ko siya iiwan. Tinulungan ko siyang tumayo at nagpatuloy kami sa pagtakbo. Hindi na ako lumilingon dahil natatakot ako na makita yung nilalang na sumusunod sa amin. Hindi ko na maalala kung paano kami nakalabas sa kagubatan. Parang lahat ng nangyari, parang panaginip na lang. Ang huling naalala ko ay yung mukha ni Tito, puno ng takot habang tinutulungan ko siyang tumayo. Pagmulat ko ng mata, nasa ospital na ako. Sabi nila, ako lang daw ang nakaligtas, pero sa totoo lang, parang naiwan din ako sa kagubatan na yon. Parang may parte sa akin na hindi na makakabalik. Sabi ng mga tao sa amin ay nababaliw na raw ako dahil sa mga kwento ko tungkol sa kulto at sa nilalang na may sungay. Wala raw kulto na naninirahan sa kagubatan. Ako lang daw ang nakakakita sa mga yon. Hindi na ako nakipagtalo sa kanila. Ang mahalaga ay nasabi ko yung totoo. Ngayon mag-isa na lang akong nakatira sa bahay namin. Parang bawat araw lumalalim yung takot ko. Lagi akong nakabantay sa kagubatan. Kasi pakiramdam ko, hindi pa rin nawawala yung kulto. Parang may mga matang nakatingin sa akin mula sa dilim at kahit anong gawin ko, hindi ko maalis yung pakiramdam na yon. Takot pa rin ako hanggang ngayon. Parang may mga yapak na naririnig ko sa gabi.
na parang bumabalik yung mga anino mula sa kagubatan. Pero kahit anong sabihin ng mga tao, alam kong totoo yung mga nakita ko. At kahit mag-isa na lang ako, hindi ko hahayaang makalimutan yung mga nangyari. Lagi kong sinisigurado na may ilaw sa bahay namin para kahit papaano hindi ako mag-isa sa dilim. Kasi alam ko hindi pa rin nawawala yung kulto. At habang buhay akong magbabantay dito para hindi na sila makabalik. Sa kwentong ito, natutunan natin na ang mga lihim ng nakaraan ay maaring magdala ng takot na hindi natin inaasahan. Salamat sa pakikinig mga kaibigan. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang nakakatakot na kwento. Hanggang sa susunod na upload mga kaibigan, tandaan sa dilim ng kagubatan may mga matang nagmamasid.